So kapatid, kung bago pa lang kayo sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Silipin natin ang latest ratings game sa noontime show na March 1 hanggang March 2. Lumalabas dito na mas na parehong nanalo dito ang It's Showtime sa ratings game noong March 1, 4.6% laban sa 4.1% ng Itbulaga at 2.9% ng Taan ng Pinakamasaya. Sa March 2 din na mas lalo pa nitong Sabado to, birthday ni Ai, pagbabalik ni Ai sa Showtime at birthday ni Main Mendoza sa Itbulaga. So manalo dito, mas lamang dito ang It's Showtime with 5.1% laban sa 4.7% ng Itbulaga at Tanang Walang Pundasyon na mas lalong bumaba, ito which is their last episode na may 2.8%. Hi and welcome sa bago nating video. So video natin pag-uusapan natin yung magiging kahihinatnan nitong noon time slot ng GMA7 at kung anong magiging maaring kapalit nitong nagsarang tahanang pinasara na tahanang walang pundasyon ng Tape Incorporated. Ngayong wala na sila, nagbabon na sa ere itong tahanang pinakamasaya nitong Sabado, March 2. At pag-usapan din natin ang magiging kahihinatnan nitong usapan, itong magiging joint statement, kasi maglalabas nga ng joint statement itong Tape Incorporated at ng GMA7 regarding dito sa magiging kahinatnan ng kanilang standing itong Tape Incorporated, itong mangyayari sa kanilang kontrata, no? At sa kanilang programa dyan sa GMA. So ano maging sunod na hakbang. So sa una nating video, sa nakaraan nating video, pinag-usapan natin yung nangyari dyan nung Sabado na nagpaalam na nga yung mga host ng Tahanang Pinakamasaya nung Sabado after nung kanilang huling segment na Let's Do It. Ito ay dahil nga daw sa pabalitang nalulugi na nga, patuloy na nalulugi dahil sa laki ng gastos sa production at sa mababang ratings umano. Sa mababang ratings, which is totoo naman, no? Kung ang babasehan natin ay yung legit na ratings, hindi yung ratings nila Procnoy, hindi yung ratings ng Kantar, hindi po yon. Yung ratings po na legit, yung AGP, Nielsen, Nutam, yan po ang legit na survey po. So sabihin na sa mga tawid, sila po ay pabagsak po yung show, hindi po tinangkilik ng mga tao at hindi laki nakuha ang simpatya ng publiko. So ngayon, pag-uusapan naman natin ngayon ang magiging future ng habang hinihintay natin yung magiging joint statement ng Tape at GMA. So pag-usapan natin ngayon yung magiging kahinatnan nitong It's Showtime na ang kontrata nila sa GTV ay hanggang June. So nagpirma sila ng kontrata sa Showtime July ng 2023. Nag-start sila July 1, 2023. So matatapos sila, 1 year contract ang pinirma nila. So matatapos sila June 30. So ngayon, pag-usapan natin yan kung saan sila. Ang posible, kasi maraming nagsasabi na netizen na ang mas bet daw nilang mas bet daw nila itong Showtime ay mapunta sa noon time slot ng GMA7. So ano mga mangyayari nga ba pag napunta sila sa GMA7? Syempre, considering na mas malaki talaga ang reach ng GMA7, meron silang 108 stations at maraming following ang It's Showtime. So malamang lalaki ang kanilang ratings, lalaki pa ang kanilang ratings sa laban sa iba pang noontime show, particularly sa Itbulaga, which is good. Pero
concern lang naman ako kasi 'di ba nga hirap na hirap silang mag-promote ng kanilang sariling mga ABS-CBN shows diyan, mga kapamilya shows nila hindi nila may promote sa GTV dahil nga may mga katapat, may conflict of interest nga tinatawag. So kagaya niyan, yung Batang Quiapo hindi nila ma-promote, yung Linlang hindi nila ma-promote. So, doon pa lang napakalaking conflict of interest na mahihirapan sila. So, para sa akin, mahirapan silang umere sa GMA. Although lalaki rating sila, pero mahihirapan sila mag-promote ng mga programa ng ABS-CBN. So, para sa akin, mas gusto ko na umere sila sa All TV. Dahil dito sa All TV, although maliit lang reach, pero mas malaya silang makakapag-promote at patuloy pa rin naman silang makakapag-ere sa A to Z, sa Kapamilya Channel. Parang dagdag na lang nila itong All TV. So para sa akin, mas gusto ko sa All TV sila dahil mas malaya sila makakapag-promote, walang conflict of interest, makakapag-promote sila ng Linlang, si Kim Chiu makakapag-promote ng Linlang, Batang Quiapo mapopromote nila. So walang magiging problema. So, para sa mga fans naman nila, no? Okay, mga fans, wag muna kayo masyadong umasa, ha? Kasi meron meron diyang TikTok lock ang GMA7. Pwede na lang i-leave yan sa prime, sa noon time. Lalo na ngayon, meron silang tanghala ng kampiyon. So, may alam naman natin ng GMA, medyo ma-pride talaga yan. Ma-pride yan, ayaw niya ng na-invade, ayaw niya. Gusto nila may sarili silang di ba? May sarili silang brand, may sarili silang programa, may sarili silang lineup. So, gusto nila may bida yung kanilang yung mga sarili nilang artista. So, para sa akin, mas maganda sa GMA yung TikTok lock for noon times for noon time slot, no? At mas mahaba pa yung oras nung tanghala ng kampiyon. O di sabihin na nating ginagaya nga nila yung tawag ng tanghalan, pero yun syempre gusto ng GMA may sarili silang brand. And I believe na ang Showtime mapupunta sa GMA hindi magandang idea kasi nga may magkakaroon nga ng conflict of interest itong GMA at ABS-CBN. Samantala sa iba pang mga balita, bigating sponsor nagbalik Itbulaga na. So nakita nga natin yung sa Instagram post ni Kuya Ryan Agoncillo na kasama si Miles. Nasa harap sila nung parang background ng Shopee, kulay orange. Siyempre alam niyo na yung kulay ng Shopee is kulay orange. So nakakatawa lang na nagbabalikan na ulit yung mga dati nilang sponsor, no, nakakatawa. So ako din, marami na akong ipapasalamat sa Shopee kasi bukod sa nagbalik na sila dito sa Itbulaga, nakaka-receive din ako ng mga commission sa Shopee kasi nga nagre-referral din ako, meron silang affiliate program, malaking tulong sa akin yun. So, kagaya nito, meron tayong mga merchandise na pinopromote dito, specifically mga Itbulaga merchandise. Yan, pwede kayong order dyan. Siyempre, may commission tayo dyan. So, malaking tulong sa mga content natin. So, yan. Thank you, Shopee. Salamat sa thank you sa pagbabalik, no? Welcome back sa Shopee, no? So, yan, maraming salamat sa panonood ng video na to. Kung nagustuhan niyo itong video na to, don't forget to like and subscribe. Okay? At don't forget to share this video at comment na rin kayo sa baba para sa susunod na video isa-shoutout ko na kayo. Okay, so magbasa tayo ng mga comments. Sabi dito ni Julie Castillo, iyak si Attorney Paulo. Sabi naman ni shoutout kay Choco Divine, shoutout sa'yo. Ha, nakakatuwa, TVJ Itbulaga at It's Showtime, panalo tayo. Sabi naman ni Ernesto Enriquez 1161, kahit mag-reformat pa sila, kahit ilagay nila ang Aldi nila, ang Marian nila, ang Dingdong nila mga iilan kilala artista nila, di pa rin magwawagi. Sa TVJ pa rin ang sa noon time ang tatangkilikin. Ang sabi naman ni Rebiton 8820, maamon na to sa halos Social Best Philippines, kaya siguro makiging kabit ito ni Blue Jeans kay Dominic. Ayan, sabi naman ni Jo Marie de la Puentes, original Itbulaga. So maraming
maraming salamat po sa mga nag-comment po sa ating YouTube channel. So hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na kayo, hit the notification bell para lagi kayong may updated sa mga bagong content natin.